Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 7, 2024, Huwebes ng ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos, chapter 3, verses 3 to 8. Mga kapatid, alalahanin ninyong hindi sila, kundi tayo ang tunay na tuli, sapagkat hindi tayo nangahawak sa mga panlabas na tuntunin. Ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu at na kay Kristo Jesus ang ating kagalakan. Kung sa bagay, meron akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip ni naman na may katwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tinuli ako sa ika-8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ng pag-uusapan, ako'y Pariseo, at sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang simbahan. Kung sa pagiging matuwid naman, ayon sa kautusan, walang maipipintas sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at tayo nagpapatuloy sa ating pong pagbabasa, pagninilay sa mga sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. At maganda po sa araw na ito ay ating mapagnilayan itong pahayag niya na sa mga taga-Filipos kung saan ay kanya pong itinatama ang pag-iisip ng mga taong ang tingin sa sarili ay sila lang yung maliligtas. Maliligtas sila dahil sa mga pagsunod nila sa mga tradisyon, sa mga kultura, na mga nakagawian na nilang gawin. Yun yung inaakala, na kapag ginawa mo ito, o kaya sabihin na natin po, na kapag dahil nabinyagan ka, ay ligtas ka na. Ganun po, At marami rin mga paniniwala tayo katulad noon na ngayon ay talagang kailangan natin na suriin mabuti. Kasi halimbawa po, madalas ko rin ito pinapaalala na may mga pamahiin tayo, mga panuntunan na kapag inililibing ang isang namatay ay kailangan siyang ipasok sa simbahan, kailangan siyang misahan. Pero kapag nagmimisa naman tayo, marami sa mga tao ang hindi naman attentive. Ngayon nga, dahil sa modernong panahon, nagmimisa tayo, ay may mga nagsi-cellphone, minsan hindi pa rin natin alam paano kumilos habang nagmimisa. Kaya pag tinanong mo kung bakit kailangan dalhin sa simbahan, kasi ang pananaw nila ay parang doon sa kaluluwa. Pero kailangan nating suriin, kasi ang misa ay para sa mga buhay. Aanhin ng patay yung misa, hindi naman siya makakapagkomunyon na. So, pero yung mga namatayan, gusto nila may misa, pero sila ayaw nilang magsimba. Pag dahil, sabi ko nga, bakit ko nasabing ayaw magsimba? Kasi hindi naman magkukomunyon, hindi naman tatanggap ng komunyon. Hindi pa nga, hindi nga sumasagot kapag may misa. So, yung mentality na kailangan mamisahan yung namatay. Alam niyo po, kapag namatay na tayo, kahit anong gawin pa natin sa katawan ng labi na para sa kanya, wala na itong maidadagdag sa kanya. Hindi nito, kung sakali lang po, kung namatay siya na hindi nagsisi at hindi humingi ng tawad, wala po tayong magagawa doon. Nasa kamay na po ng Diyos yan. Pero tayong mga buhay, ay kailangan natin mas makita yung kahalagahan na kaya tayo nagmimisa, hindi para sa patay, kundi para sa mga naiwan nung namatay, na mapaalalahanan kung
yung kahalagahan na habang buhay ka, kapag buhay ka, tanggapin mo ang mga sakramento. Tanggapin mo si Kristo na nasa Eucharistia habang buhay ka. Kasi pagpatay ka, paano na? Wala na. Kaya nawa, ilan lamang ito sa mga pwede natin matutunan sa sulat ni San Pablo, dahil dito ay ipinamamalaki ng ibang mga Hudyo. Sila ay Israelita, sila lang ang pinili ng Diyos. Dahil sila ay mga tuli, kaya sila lang yung mga pinili ng Diyos at sila lang yung maliligtas. Pero yung kanilang mga gawain, pagsunod sa utos ng Diyos, mga pag-uugali, ay napakalayo. So hindi tayo maililigtas ng mga ritual, ng mga rito na ating pong ginagawa, na nagiging rigid na tayo sa pagsunod, nagagalit tayo kapag mayroong mga taong hindi sumusunod sa mga tradisyon, pero yung pagsunod naman natin kay Kristo ay napakalayo din. So, ang mga ginagawa po natin, mga gawain sa simbahan, yan ay gabay at tulong. Hindi naman inaalis at hindi sinasabing huwag na natin itong gawin. Ang paanyaya lang sa atin ay mas palalimin pa natin. At nawa ang maging bunga ng ating mga pagsunod sa mga tuntunin ay mas nagpapalalim din ng ating pagkilala at pagtanggap kay Kristo, dahil siya lamang po talaga ang makakapagligtas sa atin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat.